Please be advised that the views and opinions of the host and guests do not reflect those of the station, the management, and its network. Sa barangay tayo, ikaw at ako. Nagbibigay ng aral sa mga kagawad at kapitan. Sa barangay tayo. Welcome back mga kabarangay. At ngayon nga po, bago po tayo pumunta sa ating pagbati sa mga kabarangay po natin na masugid na nanonood ng ating programa, meron lang po tayong isang question na para po kay Kags Marie, pinadala po sa atin. Magandang araw po Kags Marie at sa lahat ng bumubuo ng Sa Barangay Tayo. Ang tanong po, kung yung SK Chairman ay na-elect na SK Federation President sa bayan namin, magkano po ang kukunin niyang honorarium sa barangay namin at saan kaya pwedeng gamitin yung honorarium niya na naipon sa isang taon? Pangalawang tanong po, pwede po bang ilagay kaagad sa annual budget ang leave credits ng barangay council or gagawan na lang po ng supplemental budget ang leave credits? Sa unang tanong muna tayo, SK Mike. Yung unang tanong po regarding sa pagiging SK President or kahit siguro po nung barangay na na-elect po as the President ng Liga at ng Federasyon ng SK, ang honorarium po nila is hindi na po makukuha pa sa barangay. Pwede na rin pong hindi yan allocated ng budget. Dahil po automatic po sila po ay sumusweldo na coming from the city or municipality. So kung tinatanong nyo po kung saan pwede pang ilagay yung kanilang allocated budget, pwede nyo po yan idagdag pa dun sa ibang pwede nyong pondohan like yung inyong development fund or kung saan po ang gusto ninyo like MOOE. And also, yung pangalawang tanong naman po ni SK May na nagtatanong ang ating mga kabarangay regarding po kung po pwede po ba na ang ating pong mga leave credits ay pa-budget na rin. Tama po ba, SK May? Opo. Sa ating annual budget. Yes, mga kabarangay, pwede nyo po yan ilagay na sa inyong annual budget. Pwede nyo na po yan appropriatean. At kung sakali po na hindi po or kulangin po kayo sa pondo, pwede po kayo on the later part of the year, kung meron po kayong available na supplemental fund or supplemental budget, ay pwede nyo po doon kuhain ang inyong pong mga leave credits. Even yung inyong mga year-end bonus ay pwede rin po sa supplemental budget. Just in case lamang po mga kabarangay na hindi po or kulang na po ang inyong pondo na na-appropriate dun sa inyong pong annual budget. Ayan, maraming salamat po Kags Marie at napakalinaw po ng inyong explanation. Sana po ay makatulong po sa nagpadala po sa atin ng tanong na yan. Ngayon po mga kagawad, bumati po muna tayo. May mga mangilan-ngilan po tayong mga kabarangay na nais po nating batiin. Batiin po muna natin ang mga sumusunod: Barangay Rizal, San Antonio Zambales, Punong Barangay Frederick Yambao and Council. Hello po sa inyo. Kagawad John Bonifacio ng Barangay 68, Manila. Kagawad Mildred Dindin Barbacena ng Barangay Dangkalan, Castilla, Sorsogon. Kay Kagawad Neser Agan Tapere ng Barangay Boniao, Mahayag, Zamboanga del Sur. At Kagawad Roberto Bautista ng Bukod, Aliaga, Nueva Ecija. At Barangay 523, Zone 52, Sampaloc, Punong Barangay Dick de la Cruz and Council, care of Kagawad Ramil Frogoso. Kayo po mga kagawad, may mga babatiin pa po ba kayo? Yes, yung aking kabayan na mahilig mag-report sa akin, Kagawad Richard Umandal ng Barangay Tanagan, Calatagan, Batangas, at ang kanilang sangguniang Barangay Council. At Kapitan Andy Barrios ng End Council ng Binanuanan, Grande, Calabanga, Camarines Norte. Mabuhay po kayo. SK, may sasabihin na ako yung Roberta, kanina, Roberto ang pagkakasabi mo, babae po siya, Roberta. Roberta Bautista, pasensya na po kayo. Kachat ko rin po siya, lagi rin siyang nagbabali-balita sa akin ng mga nangyayari sa kanilang probinsya. Ayan po, hello po sa inyo at maraming salamat po sa patuloy po ninyong pagsubaybay sa aming programa. Ay, may pagbibilin pala ako, no? Itong Sabado, nandyan ako sa Barangay Masalukot, 1, 2, and 3 sa Candelaria, Quezon. Okay, paghanda nyo ako, ha? Ayan, maidagdag ko lang, Kags Butch at SK May sa babatiin. Siyempre po, binabati po natin ang presidente ng mga liga ng mga vice mayor ng Pangasinan. Ang kanila pong presidente is si Vice Mayor Mark Stephen Mejia ng Municipality of Mangaldan.
At binabati rin po natin ang punong barangay ng Bangkal, Makati City na kung saan ay kakalunsad lamang po ng kanilang piyesta ngayong nakaraang linggo. Walang iba yan kundi ang punong barangay po nila na si Rover Hilario. At binabati rin po natin ang kanilang maligayang kaarawan sina Kagawad Noel Pablo at Barangay Kagawad Philip Costas ng Barangay San Valley, Parañaque City. Gayon din naman po ang punong barangay ng Barangay BF na si Kapitan Jeremy Marquez at ang kanya pong SK Chairman na si SK Chairman Julia Barameda. Kaibigan natin yan. Kapje, kamusta po kayo? Ayan po, maraming salamat po mga kagawad. Ngayon naman po, punta po muna tayo sa balitang DILG. Ngayong taon pong 2024, ang dami pong mangyayari at nangyayari na nga po. Nandiyan na po ang pumasok ng election year, sinabayan pa po ng Chacha through People's Initiative at ang matagal nang isinusulong na devolution of powers to the LGUs. Unang katanungan po, ano po itong devolution na pinag-uutos po ni President Ferdinand Marcos Jr. na ipagsuri ng mabuti ng DILG at maglabas raw ng recommendations tungkol rito? Okay, itong devolution na to, napaka-technical po niyan, pero madali lang intindihin kasi under our constitution, meron na pong devolution of powers from the national government down to the barangays. Meaning, yung mga local government units noon, ito pinag-uusapan ko po noon, binaba nila yung mga ibang trabaho nila sa barangay, kagaya noon na kung kukuha ka lang ng business permit, pupunta ka pa ng munisipyo o city hall, o kaya kung ano-ano mga papeles, mga certificates, mga pati na rin halimbawa pag may mga away kapitbahay. Dati sa munisipyo pa yan, pero dahil nga nagkaroon ng devolution of powers, naibagsak na ho yan sa barangay, trabaho na ho ng barangay yan. Hindi na ho trabaho ng local government units para ma-free up sila sa iba pang mga dapat nilang gawin. Ngayon, itong taon na ang Pangulo natin at ang DILG, pati na rin ng Senado, tsaka mababang kapulungan ng Congress, magkakaroon na ng devolution of powers from the national down to the local executives. So, national, yung mga trabaho ng national, dadalhin na, ibibigay na sa local executives. Yung sa tingin nilang ministerial lang, yung medyo hindi gaanong maselan na trabaho ng national, ibababa na para mas frontline yung mga mayor, konsihal, parang yung ginawa sa barangay po noon. Ang sinabi ni Pangulong Marcos na sa DILG, inutos niya na i-identify niyo na kung ano para this year maibaba na natin sa local government executives natin. So yun po ang hinihintay natin. Wag ho kayong magtaka na by the end of the year, pinag-uusapan na ho kung magkano ang budget, pati yung mga ano na ba ang mga kadagdagang trabaho ng ating magiging mga local executive officials sa LGUs. Yun ang devolution of powers. Yes, dagdag ko lang dyan, Kags Butch, yung ating pong devolution na tinatawag, it is an act of transferring the national government power to the LGUs down to the barangays as well. At sa ating mga kabarangay, lalo na po yung ating mga second termer na or third termer, alam nyo po yan na noong 2021 tayo po ay gumawa ng tinatawag nating devolutional transition plan na kung saan doon po natin isinumite kung ano yung mga plano po natin na gawin, kaakibat doon sa devolutional fund na tinatawag po natin na ibinigay rin po ng gobyerno. Meron po tayo niyan. At kung saan tayo rin po ay gumawa ng capacity development plan na kung saan tayo po ay nagkaroon ng ELA or Executive Legislative Agenda together with the city na kung saan gumawa po tayo ng mga programa na pwede pong gawin sa mga bawat barangays natin at nagbigay rin po tayo sa kanila ng kung ano pa yung mga pwedeng idagdag. Dahil actually, Kags, yung devolution, dun ko na pagtanton at naalala ngayon na kaya pala tumaas yung budget namin noong 2021. Kasi may devolutional fund na tinatawag. So, alam mo, maganda rin naman to, Kags Butch, lalo na kung maibababa na talaga mismo. Maganda ang intention ng devolution. At nakakatuwa, mga kabarangay, na ang ating pong presidente, Bongbong Marcos, ay talaga pong nagbigay ng pangil at binigyan rin po niya ng diin na lahat ng government agencies na kaakibat nito na magbababa sa down to the roots is magtatrabaho para alamin
kung ano ba talaga yung pinaka-specific na trabaho or magiging function nito sa ating mga barangays, at the same time munisipyo at localities at mga probinsya. So, para sa mga barangay officials, be prepared. Kasi hindi natin alam kung anong madadagdag sa city o municipal, tapos ibabagsak din sa atin yung iba na trabaho naman nila. So, be prepared. Yun nga ho lagi yung sinasabi natin na elect, vote wisely. Kasi nga, Yeah. pagka yung mga ganitong biglaan na may dagdag trabaho na maselan, hindi pa natin alam sa ngayon ha, doon nga masusubukan kung sining matinong lingkod bayan at saka kung sino yung dapat pang kinakailangan mag-review pa ng kanilang gawain. Kaya napaka-importante, Kags Butch, na masimulan na rin ang bineo ng mga bawat barangay. Correct. Dahil dyan po talaga nakasalalay din kung papaano sila kikilos sa kanilang mga tungkulin sa mga bawat barangays nila. At every year, Kags Butch, every time na every term na bagong pumapalit, nag-iiba eh. May bago kang natututunan. Talagang hindi talaga masasabing alam mo na lahat. At Talagang saka, nadadagdagan talaga siya. naniniwala ako na pag ginusto mo, kahit hindi mo alam yan, matututunan mo. Lahat ng trabaho sa mundo, kami nga ni SK, hindi naman talaga kami taga-TV. Pero natututunan lahat, at kung gusto mo, mag-aaral ka, magsusuri ka, and on your own, mag-iisip ka, ikaw na magdi-define ng position mo para magawan mo ng paraan yung trabaho mo. Lahat ng bagay, kahit Presidente ng Pilipinas, matututunan po yan. Ayan, maraming salamat po mga kagawad, and I am sure by the directive po ng ating Pangulo, pinag-aaralan na po ngayon ng DILG yan, at hintayin po natin ang kanilang mga bagong recommendation ukol po dyan. Ay, ngayon naman po mga kagawad, meron po tayong ibabahagi lang, isi-share sa ating mga kabarangay na meron pong isang malaking kaganapan ngayong pong linggo, ang tinatawag pong Bagong Pilipinas sa Quirino Grandstand. Ayan nga. Nakanisip na ba kayo ng memo tungkol As dito? of today po wala, pero may mga umiikot na po sa social media na magkakaroon po tayo ng Bagong Pilipinas kick-off na pangungunahan po ng ating presidente na si Bongbong Marcos. Ang mga invited dyan, mga governors, down to mga kagawad. Yes. So, ang daming pupunta sa Quirino. Isipin mo, lahat ng local government officials down to the barangays. Magkikita-kita po kayo dyan. At doon po sa sasabihin ng ating Pangulo, ayun ho natin pangunahan, I'm sure, para yan sa kanyang programang Bagong Pilipinas. Kasi noon, nung kay Pangulong Duterte, meron siyang utos sa mga local government pa sa barangay, build, build, build. Yun ang, lahat kasi ng administrasyon meron ganun eh. So ito naman, Bagong Pilipinas naman. So hindi natin pangungunahan ng ating Pangulo, pero ang mga barangay officials, makinig po kayo at alam mo, gusto kong pumunta talaga para you know, maramdaman ko naman nakagawad ulit ako, no? Pero wala pa nag-iimbita, nakakahiya. Ayan Ikaw, nga. pupunta ka ba? Kaya SK. Dapat si SK pag pumunta, pagkakaguluhan doon. Ayan po, maraming salamat po mga kagawad. Ngayon naman po, bago po tayo magtapos, may isa po tayong magandang sorpresa para po sa ating mga kabarangay. Ang plano po ng One Media News and Public Affairs Team, at ito po ang One Media Barangay Excellence Awards. Ano po ito, Kags Butch? Yan. Alam mo yung may-ari, si Mr. Philip Chen, public servant siya at heart eh. So, yung mga public service, mga public officials, bibigyan natin ng parangal. Meron tayo sa national, sa executive, nandiyan yung mga magiging best secretary siguro. Kaya best director ng halimbawa DBM or mga ganito ganyan. Tapos sa judiciary naman, magkakaroon tayo ng mga best judge, best lawyer siguro, o fiscal, mga ganon. Maghahanap talaga tayo nationwide. At ito pinakamaganda, magkakaroon tayo ng Best Barangay Excellence Awards. So, Best Barangay, Cleanest Barangay, Best Kapitan, Best Kagawad, Lupon, Tanod. Alam mo, dito sa Norte, meron na kaming board na aasahan si Kapitan Santiago at saka si Kapitan Joji. Kasama natin sila sa board. Opo. Kaming tatlo po, nasa board po, na mamimili po ng mga best na mga nagtatrabaho sa barangays. At ito maganda. Halimbawa, kung mapipili kayo na halimbawa
best kapitan, sabihin na natin, meron pong kalakip na cash prize po yon para pantulong ho sa barangay ninyo. Halimbawa, best program, halimbawa Clean and Green lang, pinakita natin. Magbibigay ang One Media ng cash din para, hindi lang sa napakagandang trophy ha, cash din para pagpatuloy nyo kung ano man ang ginagawa nyo, gagamitin nyo po doon. Mamimili ho kami ng maayos, wala akong politika din eh. Pero of course, di ba, Carlos Marie, alam mo naman, pag napili mo si B, baka naman magtampo si C o kaya si G. Wala naman ho sanang ganun kasi nga hindi naman namin maiikot ang buong bayan, number 1. Number 2, may board na pipili. Mga peers din po ninyo. At number 3, ito para lang magbigay inspirasyon. Hindi ibig sabihin mas magaling sila sa inyo. Para lang magbigay inspirasyon na lalo tayong kumilos mga barangay officials at magkaroon din ng konting cash incentives para lalong mapagbuti nila ang kanilang mga trabaho. Yun lang po yun. Wala hong napakasaya at mangyayari ho yun at the end of the year. So, lahat ho ng barangay, 42,047 barangays, tinitignan po kayo sa barangay tayo at ng aming board. Hindi ito kompetensya, pero ito ay isa sa mga programa namin na pagtulong na rin po sa ating pong serbisyong barangay. At tama po ba ako, Kags Butch, in saying na magkakaroon naman po ng equal na opportunity ang ating mga kabarangay para po magpakitang gilas din po at mapakita kung ano po ang ginagawa ng kanilang mga barangay? Yes, at saka wala tong tinitignan kung anong partido ka ha, o kaya kung kanino ka nakaalyado, o kaya meron kaming kaibigang senador, sinabi ng senador sa amin, yun, piliin mo. Hindi ho. Simple lang to. Sometimes nga, kahit simpleng project na mahilig lang maglinis yung isang tanod o yung committee ng Clean and Green na yun, talagang na-maintain. Yung mga ganun kasimple, alam nyo, i-honor natin yun. Ang masakit lang nito isang pipiliin, pero kung alam nyo ginagawa nyo po yun, hindi naman, let's be happy for everyone. Kasama po kayo doon. Ayan, napakagandang balita po niyan, Kags Butch. Alam ko si SK, best SK na to. Yes, best SK. I-nominate niyo po ako. Yeah, ino-nominate ka namin. Maraming salamat po, Kags Butch, sa balitang yan. Ayan, maraming salamat po, Kags Butch, at maraming salamat po, mga kabarangay, sa inyo pong pagtutok sa isa na namang araw ng makabuluhang talakayan para sa ikagaganda ng serbisyong barangay. Sa ngalan po ng ating pambansang kagawad, Kags Butch Serrano, at ni Kags Marie Formentera Ferrer, ako po muli ang inyong lingkod, SK Mai Salazar. Magkita-kita po tayo muli sa susunod na linggo, dito lang, sa Barangay tayo. Sa barangay tayo, ikaw at ako. Sa barangay tayo, sa barangay tayo, ikaw at ako. Nagbibigay ng aral sa mga kagawad